Magandang araw, Sir Red. Bago ko po tuluyang puntahan o isalaysay ang aking karanasan nung ako ay grade 12 pa lamang, nais ko po sanang humingi din ng ilang opinyon sa inyong mga tigapakinig tungkol sa glitch in the Matrix. Sa katunayan, marami na po akong mga nabasang online articles at mga huntahan sa Reddit kaugnay nitong glitch in the Matrix na ito. At sa pagkakaintindi ko, isa itong teorya na nagsasabing tayong mga tao ay nabubuhay lamang daw po sa isang simulation. At kapag nagkakaroon ng problema sa mismong simulation natin at kailangan daw pong ayusin, doon nagkakaroon ng glitch. Hindi ko po sure pero ito po'y isang tanong lamang po dahil related ang aking kwento sa glitch in the Matrix na ito at hindi ko po alam kung itong karanasan kong ito ay maituturing nga bang ganun. It was November 27, 2019. Last day na rin ang practice namin noon para sa cheer dance namin para sa Foundation Week which is 28 and 29 na magaganap. So buong maghapon po ang aming inilaan para po sa aming practice. Dahil final day of practice na nga iyon, nagkaroon lamang po kami ng klase kay Ma'am Ria. Hindi po niya tunay na pangalan. Siya po ang teacher namin sa NTREP. Pagkatapos noon, magkakaroon ng recess for about 20 minutes at mag-i-start na ang practice. And then titigil lamang po kami kapag break time at 1 hour break po iyon. Pagkatapos, magbabalik ang aming practice around 1 PM at dire-diretso na iyon hanggang alas 5. Kung halimbawa man na sobra sa alas 5 o kailangan pa talaga naming mag-practice, ang gagawin namin ay maghahanap na lamang kami ng ibang lugar kung saan mag-e-ensayo dahil ipinagbabawal sa eskwelahan ang sumobra ng pagtambay beyond 5 PM. Sa katunayan, hindi naman po talaga klase na may diskusyon ang ginawa namin sa oras ni Ma'am Ria pagkat nag-activity lamang po kami for about 40 minutes and then nag-check na siya at nag-compute na ng aming grade. So habang nag-check po siya, kami naman mga estudyante ay kanya-kanya na mga ginagawa. Tahimik lamang yung iba at tila ang lalim ng mga iniisip. Habang ang iba ko pang mga kaklase ay nag-aayos ng kani-kanila mga gamit sa bag. Yung iba ay nagtuturo naman ng steps para sa sayaw at chinecheck na rin naman ng iba pa naming kasama kung na-i-charge ba yung speaker at kung na-ipasa na ba o na-i-transfer na yung remix na material na aming gagamitin sa pagsasayaw sa USB. And then, yung may mga jowa andoon sa gilid o sa sulok ng aming classroom at ang sweet-sweet pa. Ako naman, nag-aayos ako ng bag dahil binibilang ko rin yung mga nagkalat na mga barya sapagkat nung time na iyon ay nabutas pala yung wallet ko. So in short, lahat po kami nung time na iyon ay busy. Pero bigla po kaming natigilan sa lahat ng aming ginagawa nang bigla at walang ano-ano'y kumidlat ng matalas. Kumulog din po ng ubod ng lakas ilang segundo matapos lumapag ang matalim na kidlat. Naalala ko pa nga po ang halos sabay-sabay na tilian naming magkakaklase at maging yung mga kaklase kong ang lalaki ay nagsitilian din dahil sa labis na gulat. Ipinagtaka namin ang mga sumunod na nangyari sapagkat matapos ang tilian ay bigla na lamang pong tumayo si Ma'am Ria at naglakad sa gitna ng whiteboard at nawalan po siya ng malay. Agad ay dinala po ng mga kaklase ko sa klinik si Ma'am Ria and sa katunayan yung mga lalaki ko pong kaklase ang sumama doon at nagdala sa kanya habang kami naman po kahit alalang-alala ay dumiretso na sa covered court para mag-recess at mag-proceed sa practice, which is ito naman talaga yung nakatakda ng araw na yun.
Ilang sandali ang lumipas. Hindi po ako sure kung gaano nakatagal basta't nagpa-practice na kami. Dumating po yung mga kaklase kong lalaki na siyang nagdala kay Ma'am Rhea sa klinik. Ayon sa kanila, okay naman na daw po si Ma'am. Natutulog na daw po sa klinik. Ayon pa sa school doctor namin, iwanan na lamang daw po si Ma'am Rhea doon, siya na ang bahala at kanya itong oobserbahan. Naalala ko nga din po, Sir Red, na narinig ko yung mga kaklase kong lalaki habang sila ay nagtitipon-tipon sa gilid ng court kasi 5 minutes yung naging water break namin. Nakikinig sila doon sa kwento ng 5 lalaki na nagdala kay Ma'am sa klinik na ayon nga sa kanila, bago daw po nila dinala si Ma'am sa klinik ay dinaan daw po muna nila sa CR ng lalaki ang katawan ni Ma'am. Hindi ko rin po pala nabanggit, Sir Red, na talagang si Ma'am Rhea ang isa sa mga pinakapaboritong teacher namin sa batch. Masasabi ko rin na famous siya sa campus dahil bukod nga sa maganda, as in mahalimuyak sa bango, matalino at mabait talaga. Super approachable. Naaalala ko nga din po, Sir Red, na siya rin po yung palaging tinatanong ng mga kaklase kong babae tungkol sa mga pabango, sabon na ginagamit ni Ma'am, foundation at mga makeup. Kaya nung narinig ko po yung medyo hindi maganda na ginawa ng mga kaklase kong lalaki na kung saan si Ma'am Rhea nga ay dinala sa CR ng mga lalaki, nakaramdam ako ng medyo parang uneasy na feeling. Pero mas pinili kong manahimik dahil kaklase ko sila at ayaw ko po talagang magkaroon ng clash between sa akin at sa kanila sa kung anong haka-haka o konklusyon ang meron ako at sa kung anumang kahalayan o masasabing hindi maganda na kanilang ginawa kay Ma'am Rhea bago isinugod sa klinik. So fast forward. Around 11:40 na po iyon, ilang minuto bago magtanghalian. So pagod na po ang lahat sa kakasayaw since talagang paulit-ulit at tila mastered naman na namin. So nagpaalam ako sa class president namin na magsi-CR muna at pumayag naman siya. Ang plano ko nga talaga noon ay hindi na babalik pa sa practice at papatayin ko na lamang po yung oras para maabutan ang lunch break. So habang naglalakad ako pabalik sa room namin, napadaan po ako sa room ng mga STEM students. Wala na rin pong tao doon dahil halos lahat ay nasa covered court, pero dahil glass yung bintana ng mga STEM students, since sila lamang po yung katangi-tanging room sa campus na naka-aircon, may naaninagan po ako na tao sa loob. Hindi ako pwedeng magkamali noon, Sir Red. Dahil kitang-kita ko po talaga na naroroon si Ma'am Rhea. As in gulong-gulo ako sa nangyari. Paanong nangyari? Hindi ko rin masasagot. Kita ko rin kung gaano po kagulo o na-disarrange ang lahat ng mga upuan sa loob ng classroom habang si Ma'am Rhea ay naroroon sa gitna. Nakatingala po siya at titig na titig sa kisame. Magulo po yung buhok niya at hindi na po siya nakasuot ng unipormeng pangguro. Bagkus, ang tanging suot lamang niya ay ang kanyang itim na bra at ang paldang itim. Papasukin ko po sana siya sa loob pero nakalak yung pinto doon sa loob. So kinatok ko siya. Pero nung nakita niya ako ay lumapit siya bigla at hinampas yung salamin na bintana sabay sara ng kurtina. Takang-taka man pero umalis na po ako dun. Dahil din sa maghapong practice, nawala na rin sa isipan ko yung nangyari hanggang sa natapos na rin yung foundation week. Pagsampa ng Disyembre, first week at saktong Monday. Lahat ay busy sa bawat subjects.
Naghahabol na rin po yung mga estudyante sa mga kulang nilang record sa mga teachers, kaya every subject ay talagang busy kami. Ibukod pa ang katotohanan na ilang linggo lamang po ang pasok namin ng Disyembre dahil may Christmas break pa. So expected na naghanda na rin kami for NTREP. Pero nagulat kami nang pumasok si Ma'am Ria sa room. Ibang-iba na po talaga siya, Sir Red. Paano ko nasabi na ganun? Maayos po si Ma'am sa katawan. Gusto niya na maging presentable at maiwasan ang pambabastos ng mga co-teachers at maging ng mga estudyante. Pero nung araw na iyon, Sir Red, ay hindi po siya maayos. Gulong-gulo yung buhok niya. Mahaba at tila hindi na napatrim yung maitim na buhok at parang hanggang balakang na nga po yung haba. Kung noon, makintab at mabango ang buhok niya dahil sa conditioner. Pero nung pumasok siya nung araw na iyon, ay nagsitayuan yung buhok niya at medyo matigas na animoy in-spray net o kaya naman ay nahanginan ng malakas. Matawa man kayo sa hindi, pero totoo na amoy kulob na kama o hindi na to yung carpet ang amoy ng kanyang uniforme. Yung uniform din ni Ma'am ay kapansin-pansin na yun din yung suot niya nung nakaraang foundation week. As in, halatang halata yung itsura nung natuyong pawis sa likod at sa bandang kilikili. Wala ring suot na stocking si Ma'am na dati ay palagi naming napapansin. Hindi rin nakatulong yun dahil nakita na naman ng mga manyakis kong kaklase yung hita ni Ma'am, pero nawala ata ang pagnanasa nila dahil mas nangibabaw ang gulat sa biglang pagbabago ni Ma'am. Sa bigla nga din ng mga kaklase ko, ni walang nagtanong kung okay lamang ba si Ma'am, kaya tuloy lang ang klase na naghabol lamang kami ng mga kulang na activities. Hanggang sa nag-lunch ay doon na kami natakot ng sobra kay Ma'am. Nakita namin si Ma'am sa kantin na kumakain ng tinolang manok. Katulad ng sinabi ko nga, ay famous talaga si Ma'am sa school to the point na lahat kami na gusto siyang kasabay kumain. Kaya lang alam na alam naming allergic siya sa manok. Nakita namin kung paanong namaga ang muka at magpantal instantly ang lahat ng kanyang parte ng katawan. Dahil doon ay isinugod na naman siya sa klinik. Kinabukasan na hindi na po pumasok si Ma'am Ria at iba na po ang naging teacher namin sa NTREP. Hanggang sa nung March nang mag-lockdown na dahil sa pandemic ay wala na kaming naging balita kay Ma'am Ria. Hindi rin po kasi siya palagamit ng social media. Came September 2020, nalaman na lamang namin ang isang masamang balita. Pumanaw na raw si Ma'am Ria dahil sa panganganak. Nagulat kami sa balitang iyon. Inisip namin kung paano nangyari. Pero ang mas nakakabigla pa doon, Sir Red, ay ang bali-balitang umugong na namatay man si Ma'am sa panganganak pero wala naman daw pong sanggol. Bali nung pinagbuntis raw ni Ma'am Ria yung anak niya at nung pina-check up nga daw siya ng mga magulang niya, okay naman daw yung ultrasound at baby girl pa nga daw. Pero dahil sa wala na raw sa sarili si Ma'am, hindi na daw nito naalagaan ang sarili at ang baby, kaya bantay sarado ito ng mga magulang niya para ma-secure yung anak at apo nila kahit na sila rin ay nagulat sa nangyari sa anak nila. Isa pa, wala rin naman po talagang napapabalita ang karelasyon si Ma'am at sa kung bakit nabuntis ito. Pero nung nanganak na nga si Ma'am at isinugod sa ospital, kataka-taka na wala daw pong nahugot na baby mula sa loob ng tiyan niya. Pero iri lamang daw po ng iri si Ma'am na para raw may gusto itong ilabas hanggang sa naubusan siya ng lakas at dugo at yun ang kanyang ikinamatay.
Para nga daw pong mapatunayan na totoong pregnant si Ma'am Rhea, ipinakita ng doktor ang ultrasound ng baby, pero laking gulat nila nang bigla daw pong nawala din yung baby doon sa ultrasound result. Dahil doon, naging maugong din ang balita sa amin patungkol sa tinatawag nilang hot item. Baka raw kasi epekto ito ng vaccine para sa pandemic. Fully vaccinated naman kasi si Ma'am before siya manganak dahil hindi pumapayag ang ospital na mag-confine kung hindi vaccinated. Kaya gusto ko lamang pong malaman kung ano ang opinyon ninyo sa nangyaring ito. Kasi ang nasa isip ko, kung glitch in the matrix nga ang naganap. Nagka-glitch si Ma'am nung time na kumidlat at kumulog since dun po siya nag-umpisang naging weird. Then siguro may boyfriend siya na hindi namin alam dahil imposibleng wala naman. Babae at tao lang naman din si Ma'am. Maganda at disente kaya hindi siya mahirap mahalin. Naguguluhan talaga ako, Sir Red. Iniisip ko na nabuntis siya nun and then nung naayos yung glitch sa simulation ay binalik na nila si Ma'am sa dati nitong estado noong November 2019. Kaso hindi siya buntis noon kaya nang nireset nila ay kasamang nawala yung baby na parang bula. Kaso hindi kinaya ni Ma'am ang pagre-reset sa kanya kaya siya binawian ng buhay. So yun lamang po, sana'y matulungan ninyo ako ng maliwanagan sa nangyari. Nakakatakot lang kasing isipin kung halimbawang totoo itong sinasabi nilang glitch in the matrix. So lahat tayo ay nasa simulation lamang. Yung lahat na kaibigan at kapamilya natin, mga bagong nakilala, mga emotions natin, lungkot o saya at lahat ng struggles at success natin sa buhay ay parte lang ng simulation na gawa-gawa lang ng kung sino na mas nakakaangat sa atin. Na kapag ginusto nila or kung di nila nagustuhan ang takbo ng kwento ay i-reset nila tayo at tuluyan na ngang mabubura ang lahat na mapinaghirapan at pinagdaanan natin. Maaari nyo naman din po akong kontrahin kung sakaling ito'y coincidence lamang o meron pang ibang katawagan sa paranormal world. Sana ay mabigyan ako ng kasagutan sa pamamagitan ng inyong komento dito sa episode na to. Lubos na umaasa, Eliza. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.